Please hide my name. Paano po kung July 16? Kasama po ba sa bonus ng November 15? So, kung na-hire ang sender ng July 16, ang tanong, kasama ba siya sa year-end bonus and cash gift ngayong November 15? So, ganito po yung sagot natin dyan. Pagdating po sa bonus, year-end bonus, hindi po eligible. Kasi yung July 16 hanggang October 31, hindi po yan aabot ng 4 na buwan. Meaning, below 4 months of service, less than 4 months, wala pong year-end bonus. No? Malinaw yan. Walang proportion doon kapag below 4 months yung service mo. Ang proportion lang sa year-end bonus ay more than 4 months pero separated na as of October 31. Sila ang mayroong proportion. Pero kung bagong hired, below 4 months of service by October 31, walang proportion na year-end bonus, talagang wala makukuha na year-end bonus. Pero pagdating sa cash gift, yung kapatid, kakambal ng year-end bonus na madalas ay magkasabay talaga sila binibigay. Yung 5,000 na cash gift, mayroong proportion doon na pwedeng matanggap kung below 4 months ang service mo sa taong ito. No? Sasabihin ng iba, may proportion pa rin naman yan kasi naranasan ko ganito. Hindi yun year-end bonus yun natanggap. Sa cash gift na proportion, mayroon. Pero sa year-end bonus mismo, wala. No? So, ganun po ang nasa guidelines ng year-end bonus and cash gift para po sa mga government employees. Kaya, yun po ang susundin ng inyo pong agency para iwas problema in the future. So, yun po yung dapat tandaan, no, ng mga kakapasok lamang. No? Isa po sa mga bagay na dapat nating alam para hindi po tayo masasaktan pagdating po ng November 15. Talagang mayroon pong mga guidelines na sinusunod. Talagang mayroon pong time na magsasana all muna tayo. Then the next year, tayo naman ay kasama na sa listahan. No? So, included po itong year-end bonus para sa mga na-hired ng July 16. Included doon sa mga team sa na-all muna. Wala pa munang year-end bonus ngayong November 15.